Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa may awit, kabanata 113, talata 3. Ang sabi po dito, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyaon, ang pangalan ng Panginoon ay papupurihan. Sabi sa NIV translation, from the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is to be praised. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuring pagsamba ay para lamang po sa Kanya. So dito sa ating binasa, ito ay nagpapakita mga kapatid na kung saan ay dapat ang pangalan ng Panginoon ay mapapurihan. Sa ibang translation nga, sabi doon, buwat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ni Yahweh dapat papurihan. Na kung saan, sumisikat ang araw sa silangan at ito'y lumulubog sa kanluran. So ibig sabihin, sa buong araw ng ating buhay, dapat ang Diyos ay napapapurihan. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, ano man yung ginagawa natin, umiinom man tayo, kumakain, gawin natin ito for the glory of the Lord, di ba? So, ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin, ito ba ay nakalulugod? Ito pa ay nagdadala ng kapurihan para sa Panginoon. Ano ibig sabihin? Dapat ang lahat ng ginagawa natin, sinasalita, nararamdaman o binabalak o pinaplano, dapat ang mga bagay na ito na iniisip natin at mga bagay na gusto natin gawin, dapat ito ay magbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Lalo na siyempre tayong mga naglilingkod kay Lord, yun naman talaga yung dapat na maging hangarin ng bawat puso po natin, na kung saan ay sa lahat ng ginagawa natin ay dapat napapupurihan ang Panginoon. Kasi siyempre kapag tayo ay hindi gagawa ng mga bagay na kalugod-dugod sa Panginoon, o kaya hindi tayo mamumuhay sa kanyang salita, gagawa tayo ng masama, siyempre, madudungisan, di ba? Mapupulaan o hindi magiging maganda ang sasabihin ng mga tao, di ba? Sasabihin nila, ganito ba yung mga naglilingkod kay Lord, no? Kung tayo nagsisinungaling, gumagawa ng hindi maganda, nandadaya, hindi tayo nagiging makatwiran o makatarungan sa kapwa natin, so ano na lang sasabihin, di ba? Sabihin nila, ganito ba yung mga naglilingkod sa Panginoon? So sa pamamagitan yun, kapag hindi maganda yung ginagawa natin, pinapakita sa mga tao, imbis na yung mga taong ito ay lumapit kay Lord, ma-encourage sila na napakaganda pala na maglingkod sa Panginoon, mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, baka lumayo na lang sila, no? Which is dapat nga, dahil tayo na kay Lord, ma-encourage natin sila, di ba? Na maganda na maglingkod sa Panginoon. So kung tayo ay namumuhay sa kasamaan, ibig sabihin, tayo yung mga bulaang lingkod. Para pinapakita lang na hindi tayo mabuting lingkod ng Panginoon, di ba? O baka mamaya, pakiramdam lang natin na sa Lord tayo naglilingkod, pero yung ginagawa natin ay puro kasamaan. Diba? Hindi tayo mga tunay na lingkod ng Diyos. Tayo ay para tayong mga lobo na nakatago sa katawan ng isang tupa. No? Para tayong tupa sa harapan ng mga tao, pero sa likod pala nyon, nakatago ang mabangis na lobo. So, ito ba ay nakakabigay ng kapurihan, kalwalatian sa Diyos? Siyempre hindi, pag gano'n ang ginagawa natin. Tayo ay makakadala lamang ng kapurihan sa Panginoon, ng karangalan, tayo sumusunod sa kanyang kalooban. Sumusunod sa kanyang katwiran, katarungan, namumuhay ayon sa kanyang mga salita. Kung nakikita sa pamumuhay natin si Kristo, yung mga aral, katuruan ng Panginoon, naghahari yung pag-ibig, diba? Yung pagpapatawad, pagpakumbaba, yung kahinahunan, diba? Yung kabaitan, kabutihan sa buhay natin. Doon natin na bibigyan ng parangal ng Panginoon kung tayo ay namumunga ng sagana. At siyempre, tayo mamumunga ng sagana kung tayo ay naka-inline, tayo ay naka-attach, kung tayo ay patuloy na
nakaugnay, nakakabit, no, sa puno. Kasi kung hindi tayo nakaugnay, nakakabit, na tayo ay separated sa puno, sabi doon, hindi tayo mamumunga. Tayo namumunga nga lang ng sagana kapag tayo ay nakakonek sa ating Panginoon. At sabi nga doon sa may John, di ba, chapter 15, na napaparangalan ng Diyos kung tayo ay namumunga ng sagana. Ibig sabihin, nakikita sa atin yung bunga ng kabutihan. Nakikita sa atin yung bunga ng banal na Espiritu Santo. Kasi maraming mga tao ngayon ang sinasangkalan, no, yung pangalan ng Diyos, no, kadalasan, no, kalimitan, di ba? Kapag ang mga tao ay nabubuking o kaya nahuling gumagawa ng masama o kaya nanluloko o kaya may mga ninanakaw, ang sasabihin nila may takot sila sa Diyos, di ba? Sabihin nila, hindi ko magagawa yan. Yung mga pinagsasabi nyo kasi may takot ako sa Diyos. Tapos magkukot pa yan ng mga Bible verses, di ba? Para patunayan na sila yung makadiyos. Pero ang katotohanan, ginagamit nila yung pangalan ng Diyos sa hindi magandang pamumuhay. Diba? Alam naman natin na kapag ginamit natin yung pangalan ng Panginoon sa kasamaan, meron tayong konsekwensya, may pananagutan tayo. Na sa pagdating ng araw, mga kapatid, matatanggap natin yung parusa, no? Yung hatol ng Diyos dahil hindi natin ginamit sa tama yung pangalan niya. Diba? Nagdala tayo ng kahihiyan. So, hindi ganun, mga kapatid, ang itinuturo ng salita ng Diyos na ating binasa. Sabi doon, mula pagsikat hanggang paglubog, ibig sabihin sa buong araw, ay dapat ang iniisip natin, ang kapurihan ng Panginoon. At kung yun ang iniisip natin, magiging mabuti, magiging magaan, magiging maunlad, magiging payapa, magiging masagana yung buhay natin. Sa buong araw na yan, di ba? Magiging payapa, magiging maayos. Kung ang iniisip lang natin ay para sa kapurihan ng Diyos, di ba? Kaya yun ang itinuturo ng Panginoon, no? Napapurihan mo siya. Yun dapat yung mga laman ng isip natin at puso natin. Kasi para naman sa ikabubuti natin yun eh. Diba? Kung tayo ay nag-iisip para sa kaluwalhatian ng Diyos, sa totoo lang naman, hindi naman hindi naman sa ikabubuti ng Diyos eh. Kasi bakit? Kasi mabuti na siya eh. Diba? Mabuti na siya eh. Hindi niya naman kailangan yun eh. Hindi naman katulad ng tao yan na kailangang uhaw sa mga papuri eh. Diba? Sabi nga eh, kahit wala tayo sa mundong ito eh, mananatili sa Diyos eh. Pero ang tao, pag walang Diyos, eh, walang magagawa. Sa totoo lang naman, kung gumagawa tayo ng mga bagay na ikaluluwalhati sa kapurihan ng Diyos, at sa totoo lang, tayo naman yung nakakabenepisyo eh. Di ba? Ng mga kabutihang ginagawa natin. Diba? Pag sumusunod tayo sa salita ng Diyos, sino ba nakakabenepisyo? Ang Diyos ba? Hindi naman. Tayo naman eh. Di ba? Na nagbago buhay mo, ang Diyos ba nakabenepisyo? Hindi naman eh. Tayo rin eh. Di ba? Ano ibig sabihin? Yung mga sira nating relationship, naayos. Yung relasyon mo sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa mga kapitbahay mo, no, sa neighborhood mo, no, naayos. Bakit? Sino nakabenepisyo? Ikaw naman. Kasi nga bakit? Kasi nagbago buhay mo. Di ba? Yung mga tao nga lang tiwala sa iyo, ngayon nagtitiwala na. Kasi nagdududa sila sa iyo eh. Di ba? Pero nagbago buhay mo, sino ba nakabenepisyo? Ang Diyos ba? Hindi naman eh. Tayo naman eh. Kaya kapag sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon, hindi naman yan para sa Diyos eh. Kundi sa totoo lang, para naman yan sa atin eh. Sa atin naman yung balik eh. Yung natuto tayo magtiwala sa Panginoon, sino ba nakabenepisyo? Ang Diyos ba? Hindi rin naman eh. Tayo rin eh. Kasi bakit? Sa pamamagitan natin pagtitiwala sa Diyos, sa pananampalataya natin sa Kanya, na wala na yung pagkabalisa natin, yung ligalig mo, yung masyado ka nai-stress sa buhay, di ba? Masyado kang ligalig. Diba? Kunting mga pagsubok, problema, talagang parang masisiraan ka ng bait, di ba? Sino ba yung nakabenepisyo ng pumanatag yung buhay mo dahil nagtiwala ka sa Panginoon? Ba't tayo rin naman? Hindi naman ang Diyos eh.
na natuto tayong magpatawad kasi yun naman ang makalulugod sa Diyos. Di ba? Yun ang mga kagustuhan ng Panginoon. Sino ba nakabenepisyo na natuto kang magpatawad? Ang Diyos ba? Hindi rin eh. Tayo rin naman eh. Di ba? Kasi bakit? Nawalan na yung mga sama ng loob mo sa puso mo. Di ba? Nakalaya ka sa mga sakit na sa mga sama ng loob. Na minsan, yun pa yung nagdadala sa iyo ng karamdaman, ng sakit sa buhay mo. Sino ba nakabenepisyo? Ang Diyos ba? Hindi naman. Ikaw naman eh. Tayo naman eh. Kaya kung titingnan natin, lahat ng sinasabi ng Diyos na mabasa natin sa salita niya, para sa ikabubuti natin yun, hindi para sa ikabubuti ng Diyos. Diba? Kaya nga, kung matalino tayo at nag-iisip, siyempre, hindi natin kukontrahin. No? Ang dapat natin gawin ay sundin yung kanyang kalooban, yung kanyang salita. Yung dadala natin papuri sa Panginoon, yes, ulitin ko, talagang para yan sa atin eh. Di ba? Para yan sa ikabubuti natin. Yung pagpaparangal natin sa Kanya, yung pagsamba natin sa Kanya, yung pagtugon natin sa panawagan ng Panginoon, sa totoo lang, para naman yan sa atin eh. Di ba? Nang tinatawag tayo ng Diyos, hindi naman tayo tinatawag ng Diyos dahil kailangan tayo ng Diyos. Sa totoo lang, tayo ang may kailangan sa Diyos, hindi ang Diyos ang may kailangan sa atin. Pero sa kabila na tayo yung may kailangan sa Kanya, tinatawag tayo niya. Ganun kabuti ang Diyos, di ba? Hindi pareho ng tao. Ikaw may kailangan, ikaw ang lumapit, di ba? Ganun yung iniisip ng tao eh. No? Ba't ako lalapit sa iyo? No? Ikaw yung may kailangan, ikaw yung lumapit sa akin. Pero si Lord, hindi. Di ba? Tinatawag tayo ng Lord. Tayo yung may kailangan sa Kanya, hindi siya yung may kailangan sa atin. Kasi minsan, dahil nga nandun yung pride, ayaw nating aminin sa sarili natin na kailangan natin ng Diyos. No? Kasi maraming mga tao, puno ng yabang eh. No? Mataas yung tingin nila sa sarili nila. Para sa kanila, hindi nila kailangan ang Diyos, hindi nila kailangan ang tulong ng iba. Masyado sila nagtitiwala sa sarili nilang kakayanan. Kaya nga iba, napapahamak, nawawalan ng pag-asa at nabibigo sa buhay. Diba? Kasi masyado silang nagtiwala sa sarili nila. Kaya kung itinuturo ito ng Diyos, no, wag nating isipin na, si Lord parang matakaw sa papuri, no? Si Lord masyadong matakaw sa pagsamba, no? Ang Diyos masyadong matakaw sa karangalan. Sa totoo lang nararapat naman talaga siya diyan di ba? Sa pagsamba at karangalan Kasi kung titingnan natin yung kabutihan ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kahit nga nang makasalanan pa tayo, di ba? Sabi nga, binapasikat niya yung ulan sa masama't mabuti. Makikita mo na dun yung habag ng Diyos di ba? Hindi man tayo karapat-dapat na kahabagan dahil mga makasalanan tayo di ba? Namumuhay tayo na hindi ayon sa kanyang kalooban. Yung iniisip na natin, yung sarili natin, nang hindi pa natin siya nakilala. Kinahabagan pa tayo ng Diyos. Di ba? Pinahihinga pa tayo ng Diyos. No? Binibigyan pa tayo ng hangin para lang mabuhay sa mundong ito. Sinusuplayan pa rin tayo ng pag makakain natin sa araw-araw. Habag na nga lang ng Diyos yun Kaya makita natin talagang karapat-dapat siya sa walatian at karangalan. Kasi hindi man tayo karapat-dapat, pero minarapat pa rin tayo ng Diyos. Patuloy niya pa rin na sinusupply yung pangangailangan natin para lang mabuhay, di ba? At syempre, nang kay Lord na tayo, mas lalo nating nakita yung kadakilaan, yung katapatan, yung kabutihan ng Diyos. Kaya nga itong mga ginagawa natin ito, kulang pa nga no? Kumpara sa kabutihang ginawa ng Diyos at pinaranas sa buhay po natin. At maganda naman talaga kapag tayo ay nagbabalik ng pasasalamat, ng papuri, ng paglulati sa Panginoon. Kasi nakakagaan sa ating buhay. No? Doon tayo nagiging masaya. Doon tayo tunay na nakakasumpong ng kapanatagan, ng kapayapaan sa buhay natin. Doon tayo nakakaramdam ng comfort. Nagiging maayos ang lahat ng bagay. Kaya kung sinabi man ito ng Lord na maparangalan ang kanyang pangalan sa buong araw, mula pagsikat hanggang paglubog, kung yun ang ating
hangarin sa pagising natin sa umaga, maparangalan ng Diyos, hanggang matapos yung buong araw, tandaan natin para yan sa ikabubuti natin. Sinasabi yan ng Diyos, hindi para sa ikabubuti niya. Kasi sa totoo lang, hindi niya na kailangan nyo kasi mabuti na siya eh. At the same time, mananatili siyang Diyos eh. Papurihan mo man siya hindi, mananatili siya na Diyos, walang mawawala sa Kanya. Kung ito man ay sinasabi niya, kasi nga, yun ay para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Kaya huwag tayong mag-isip ng ng negatibo. Huwag tayong manghinayang, huwag tayong manlupaypay, huwag tayong tatama rin na gawin ito. Kasi in the end naman, sa bawat ginagawa natin ito, tayo rin naman ang nakakabenepisyo. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.